Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Gear Pantonyal. Ang sabi niya, Sir, paano tanggalin ang lead ng 45 ACP na bala? Okay, bagaman sinabi niya yung caliber, parang hindi pa rin malinaw sa akin dahil hindi ko alam kung lead deposit ba o buong projectile na lead. Okay, so i-assume ko na lamang na ito ay buong head. Okay, yung projectile na lead. Okay, kasi sinabi niya ay lead. Bukod naman itong mga full metal jacket. So yan, at bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 43,400 plus na mga subscribers at maraming salamat sa inyong pag-share, pag-like ng ating mga video at sa magaganda ninyong comment na kung saan dyan din tayo kumukuha ng ating mga content o topic. At maraming salamat lalo tigit do sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil dyan tayo naman kumukuha sa ating revenues. Yan ang nagpapataas ng ating revenues para sa ating mga beneficiaries. Ang ating YouTube channel ay ginawa natin para yung ating mga beneficiaries na mga anak na single parent ay ating Yan. Kay Sir Noli Pizza America at Sir Jovel Platon dahil nakabili po ako ng gamit para po sa school. God bless you all po. Ayan. Ayan yung isa sa mga ating mga beneficiaries na ating naibili ng school supplies dahil pasukan na. Tayo nagpapasalamat nga kay Noli Pizza America, ganun din kay Jovel Platon dahil nagpadala siya dun sa ating premier videos. At maraming salamat din doon sa nagpadala naman dito sa ating GCash number. Yan naman ay nakatulong doon sa mga pambaon nila. Diyan tayo kumukuha ng mga pambaon nila. At yung last, nagpadala uli si Sir Noli Pizza America ng panibagong dollars ay dahil siya ay nasa Virginia, USA. Yan naman ay ibibili naman natin para doon sa mga iba pang mga bata. So maraming salamat sa inyo at sigad na ang bahalang gumanti ng inyong mga kabutihan. Ang batang yan ay matalino ang ating mga beneficiaries at naghahanga din na maging professional balang araw. Okay, so ayan. Pupunta na tayo dun sa katanungan ni Gear Pantonyal. Okay, marami talaga ang namumroblema, hindi lang sa 45 caliber, kalimitan ay mga revolver. Ayan. Na yung nga bumabara yung mga head hindi lumalabas. So kaya nga may videos na rin tayo na kinakailangan ay kung tayo ay nakaputok na ng marami, lalo na kung hundreds na yung ating naiputok, ay maglinis tayo ng barrel kung mga hundreds na. Kasi nga, yung kamukha ng mga karanasan din namin, sa dami ng naiputok na, hindi na lumabas dito, nagkamero ng maraming lead deposit dito. So, yan ang mga kalimitan pagka madumi na ang barrel. So, ayan, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Ando doon na yung head. Ando doon na yung head sa loob. So, ang unang-una nating step na gagawin ay kukuha muna tayo ng dowel na hindi naman masikip. Sakto lang. Okay. At wag natin palalabasin mula dito sa chamber papunta doon sa dulo dahil madumi na yung banda rito eh. Kaya nga hindi na lumampas yan. Ang dumi na pwedeng madumi na dito maliban lamang kung yan ay squib. Okay, squib talagang 100% kahit malinis ang barrel ninyo.
talagang yan ay hindi lalabas ang projectile o yung bala sa loob ng barrel dahil nga mahina yung kalimitan niyan. Konti lang na napalagay na powder, minsan ay ano lang yun, primer lang yung pumutok, walang powder na kasama. Nangyayari yan minsan. Yan yung mga tinatawag natin na defective bullet. So wag natin dito padadaanin para lumampas dahil nga madumi na yung kanyang dadaanan. So pababalikin natin yung bala, pababalikin do sa kung saan siya pumasok. So dun muna natin yan titirahin. Ngayon, kung kapos yan, pwede namang kumuha pa kayo ng isa para yan ay inyong mapalot ng martilyo. Okay? Subukan natin kung mapapalot ng martilyo yan. Yan ay lumabas. Okay. Ay papaano naman kung hindi lumabas? Bakit hindi advisable na dito mo paluin? Dito mo paluin. Dahil ito ay, kung mapapansin niyo itong likod ng bala ay flat. Itong bandang dulo ay patulis o rounded o ball. So pagka dito natin yan tinira o sinunda o pinalo, may posibilidad na maging ganito yan, maging ang tawag ko dito ay mushroom head. Yan o, bumubuka, mushroom head. Lalo na yung mga ito, ano to yung hollow point. Yan o, nahirapan akong tanggalin. Yan, bumubuka yan. So, ganun ang nangyayari. Kaya, mas maganda, dito mo anuhin. Dito mo patamain yan. Hindi dito sa wag dito pala. Wag dito. Kasi, baka yan ay bumuka. Alam naman natin, pag yan ay umexpand, lalong kakapit yan dito. Sa totoo lang, mas madaling tanggalin itong mga ganitong mga itong mga metal jacket kisa dito sa mga ganitong LED. Okay? Ganitong LED. Dahil itong LED ay malambot. Okay? At pag malambot yan, pag inyong pinalo dito yan, bubuka. At lalong, ang nangyari sa experience ko, lalong kumakapit dito. Okay, bago ko pala yan gawin, ay binubugahan ko muna ng lubricant, WD-40, o kung wala ay langis, oil, yung ganun, basta may bubugahan ko muna yan para madulas tanggalin. Ngayon, ang tanong, pinukpok mo na ngayon ng pinukpok, kumapit na. Nangyayari yan. Nag-expand na yung tingga. Nag-expand na talagang, lalo, yan pa naman tingga, pag yan ay kumapit na, ang hirap ng tanggalin yan. Dahil nga, sumiksik na. Kumapit na dito sa loob ng barrel. So, ang ginagawa ko na dyan ay, dinadala ko na sa machine shop. At ipapasintro ko yan, sintrong-sintro. Saka kung ngayon babarinaan ng maliit muna umpisa, ay ang barina niyan dapat ay maliit lang. Okay? Hindi, kung halimbawa ay 9mm, ay kinakailangan ang barina mo dyan ay nasa mga 7 lang. 7. Para yung 7 na mm lang yung barina mo. Okay, kamukha nito, 7 or 8 mm lang para hindi, kasi delikado kasi yan, masugatan yung kanyang groove. Wag yung eksakto, halimbawa 9mm yung bala mo, 9mm din yung barina mo, madadali yung iyong groove. So kinakailangan mga 7 lang o 7.5 na barina lang para yung groove ay hindi madali. Pag yan ay sa lathe machine, yan ay sintrong-sintro, hindi madadali yung kanyang groove. Ngayon, ang tanong niyan ay may matitira doon. May matitira doon. Siyempre, hindi mo na yun, dahil maliit lang yung barina mo, may matitira doon. Gagawa ka na lang ng ganito. Ayan o.
kuha ka ng welding rod na ganyan, lalaparin mong ganyan, parang pang saludsod, tawag namin sa probinsya. Sasaludsurin mo ngayon yun. Unti-unti. Yan, palabas. Hanggang sa yun ay magkapira-piraso. At pag yun ay, yun naman, pag nabawasan mo ng konti, madali mo nang tanggalin yun. Okay, mas maganda, gamitan mo ng mga cleaner para siya ay kumawang. Okay, so ayun. Ganon. Ay ngayon, ang problema mo naman ay paano kung revolver yan? Hindi natatanggal yung barrel. Nakakabit doon sa premium barrel. May mga revolver ng ganon, mahirap mong tanggalin. So, pagka ganon, ay mapipilitan ka ngayon kumuha ng tubo. Ayan, mga tubo na ganito. Tubo. Kamukha nito. Ilalagay mo ngayon doon sa barrel. Mas maganda, mas mahaba. Ayan, ganyan o. Ayan o, sasaksak mo ngayon yan. Mas maganda, mas mahaba. Ayan o, nakaguide. Yun. Ganon. Ang purpose niyan, para magamitan mo ng portable drill. Portable drill ang gagamitin mo dyan. Para hindi madali yung kanyang protection ito. Para hindi madali yung kanyang groove o yung kanyang rippling. Yan. Ganyan ang mangyayari. Mas maganda, mas mahaba yung ano mo, para pagdating do sa bandang dulo doon, hindi madadali o masusugatan yung kanyang rippling. Once na masugatan kasi yan, magkakamero na ng problema yan. Magkakamero na ng problema. Maaring laging magbabara yan o maaring mawala na yung kanyang pagka-precision. Lalo kung mahaba yung dinaanan na nasira. So ayan. At ganun din ang gagawin ninyo. Pagka natanggal na ninyo yung ganyan, ay susundutin din ninyo. Parang ganito. Parang ganyan. Gaganyanin ninyo. Papakita ko sa inyo. Yan. Yun. Hanggang sa halimbawa ito yung natirang LED. Pakita ko lang sa inyo. Sundutin. Paikot. Yun. Hanggang sa mawala. Ganon. Kasi ang magiging forma kasi nun ganito. Ganito yun, oh. Yan. Ganito ang magiging forma nun. Kasi dinaanan yung madali nang tanggalin yan. Ay, may isa pang problema. Sasabihin ko na sa inyo lahat ng problema. Talagang kahit anong gawin ninyo, talagang hindi matanggal-tanggal. Kumbaga, huminang na dun, dumikit, kumapit na. Talagang hindi matanggal. Ito naman ay last option. Ito yung panghuling-huli na. Na talagang kahit anong gawin ninyo, hindi na labas yung ganon. Maghanda na kayo ng motor oil. Maganda na kayo ng motor oil na paglulubugan. At tutunawin na ngayon ang acetylene yan. Tutunawin na. Bakit kayo may handang motor oil? Kasi madidistimpla ang inyong barrel. Madidistimpla. At siyempre hawakan ninyo ito ng vice grip para kasi yan, pagka lumambot na, palalambutin ninyo yung LED. Palalambutin. Siyempre hawakan ninyo ito ng hawakan ninyo ito ng vice grip para wag naman sabihin ninyo hawakan ng kamay. Hindi nyo mahawakan ng kamay yan. Kasi mainit. Okay. So, ganun. At ilagay agad ninyo dun sa pero yun ay last option. Hindi man yun yung pagka talagang wala na kayong magawa, yun na talaga ang remedyo. Kung talagang kumapit na doon, nahinang na doon, yun na lang talaga ang paraan. Kung hindi na ninyo masundot-sundot yan, hindi na ninyo maano yan. Kasi habang yan ay pinupwersa ninyo, ayan ay kumakapit lalo, umi-expand yung mga LED, umi-expand yan. Kaya mas maganda pa talaga yung, hindi ako nahirapang magtanggal ng mga ganitong itong mga ganitong metal coated, mga full metal jacket. So ganon ang last, ulitin ko,
baka tayo mabas, yan po ay last option na kung talagang wala na kayong paraan na maano, na magawa, na hindi na talaga matanggal. Okay, so sana naunawaan ninyo at iba yung ingat sa sa mga ganyan, kasi napakasilan po ng loob ng baril. Hindi yan basta-basta binabarina, hindi yan basta-basta pinopwersa, kasi pag pinwersa ninyo ng pukpok yan at umexpand yan, may posibilidad na mag-crack pa itong baril ninyo pagka talagang pinwersa ninyo ng malakas na palo yan, kasi nga mag-i-expand yung yung lead sa loob. So pagka talagang hindi na ninyo kaya ng pukpok, kalkulado lang ang pukpok, ay yun na ang paraan. Ganun na. Babarinain na ninyo yan. Pero dapat poproteksyonan ninyo yung kanyang loob ng groove o yung kanyang rippling. Kaya may nilalagay dyan na tubo sa loob para kasi itong flute, ang tawag dito ay flute ng yan ay pag yan ay sumayad sa loob, maubos yung iyong groove o rippling. Pag kakita mong ganyan, ay bakit ito parang shotgun wala na yung groove, ay sira na yung iyong barrel. So mahal ng barrel, may 14,000. Lalo kung mga original, napakamamahal. Mahal din na magpagawa nito. Hindi pa original. Siyempre, mas matibay yung original kaysa sa mga replacement. So, yan. Ingat lang. Mas maganda nga yung nagtatanong kayo sa may mga experience kaysa doon kayo sa dali ng dali ay nasira pa yung inyong gamit. Okay, so ayan. Hanggang dyan lang muna yung ating video at babasahin ko lang yung ating weekly highlight, yung ating community spotlight. Okay? Yung ating community spotlight sa ngayon ay si Randy. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Si Randy ay may 100 plus na engagement. Si Robert Almario ay may 13 engagement. Si Bel Sotre ay 36 engagement. Si Ama Diom ay 2 engagement at si Bobby Ubillas ay 85 engagements. Okay, mag-share lang kayo, mag-like at mag-comment para mapasama din kayo sa ating community spotlight. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, magtanong lang kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Mag-ingat po tayong palagi. God bless us all.